Breaking news, orange rainfall warning itinaas. Posibleng maitaas na rin ang signal number 1 anumang oras habang ang low pressure area na posibleng maging bagyong Henry ay tatawid sa silangang Visayas hanggang sa Mindoro. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Martes, June 30, 2026, nasa huling araw na po tayo ng buwan ng Hunyo. Nakataas na ang orange rainfall warning na nangangahulugang nakakaranas ang ilang lugar ng 15 hanggang 30 mm na ulan sa loob lamang ng 1 hanggang 2 oras. Kapag nagpapatuloy ang ganitong lakas ng ulan, mabilis na tumataas ang panganib ng flash flood, river overflow, landslide at urban flooding. Narito ang mga lugar na kung saan naka-orange warning: ang Aklan, Capiz, Hilagang Antique, Hilagang Iloilo. Pinapayuhan ang mga residente dito na maging handa sa agarang paglikas kung kinakailangan. Habang yellow rainfall warning naman na nakataas sa malaking bahagi ng Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at natitirang bahagi ng Antique. Bagamat hindi pa kasing tindi ng orange warning, maaari pa rin magkaroon ng pagbaha lalo sa mabababang lugar. Ang tanong, nasaan na nga ba ang low pressure area o LPA? Sa pinakahuling datos, ang sentro ng low pressure area ay patuloy na kumikilos papalapit sa bansa. Ito ang sistemang inasahang tatawid sa Eastern Samar, Northern Samar, Hilagang Panay, Romblon at Mindoro, kasama dyan ang Masbate, bago tuluyang lumabas sa West Philippine Sea. Habang nasa ibabaw pa ito ng karagatan, patuloy itong kumukuha ng init mula sa dagat na maaring magpalakas dito. Posible na bang maging bagyong Henry ang low pressure area? Batay sa kasalukuyang kondisyon at atmosphere, mataas na ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area na ito na pwedeng maging malakas at maging isang tropical depression bago o habang tumatawid sa kalupaan. At tatawagin nga itong bagyong Henry ang ika-8 bagyo ngayong taong 2026. Gayunpaman, tandaan na hindi kailangan maging bagyo ang sistema upang magdulot ng mapanganib na ulan. Sa katunayan, ang pangunahing banta ngayon ay hindi malalakas na hangin kundi ang malawak at tuloy-tuloy na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mga kababayan, habang papalapit ang sentro ng low pressure area at kung lalo pa itong lalakas, posibleng magtaas ang pag-asa ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilan sa mga lugar na daraanan nito. Kabilang na sa maaring unang makaranas nito ay ang Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, bahagi ng Leyte, Hilagang Panay, Romblon, Occidental at Oriental Mindoro. Depende pa rin ito sa bilis at paglakas ng sistema. Ngayon, asahan ang 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan sa lugar ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Sa mga bulubundukin, posible pang mas mataas ang dami ng ulan na mararanasan. Bukas naman, patuloy ang malakas na pag-ulan sa lugar ng Palawan at Occidental Mindoro. Sa darating na July 2, mananatiling maulan dito sa lugar ng Palawan. Narito ang mga lugar na pinakamataas ang panganib sa mga susunod na 24 oras na mayroong posibilidad na pagbaha sa lugar ng Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Southern Leyte, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Hilagang Panay. Kasabay ng low pressure area ay lalo pang lumalakas ang hanging habagat. Ito ang dahilan kung bakit kahit malayo ang sentro ng sama ng panahon o LPA ay nakakaranas ng malawakang pag-ulan ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region. Ibig sabihin, hindi lamang ang dadaanan ng low pressure area o LPA ang dapat mag-ingat. Batay sa kasalukuyang galaw ng sistema, ngayong araw ay patuloy itong gagalaw papuntang kanluran. Mamayang gabi hanggang bukas ng umaga ay inaasahang tatawid na ito sa Samar area. Pagkatapos ay kikilos patungong Hilagang Panay, mula rito ay tatawid sa Romblon at Mindoro bago lumabas sa West Philippine Sea. Habang nasa dagat sa kanlurang bahagi ng bansa, maaari pa rin itong manatiling organisado at patuloy na magpapalakas ng hanging habagat. Kaya kahit na makalabas na ito sa kalupaan ng bansa, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa maraming bahagi ng Luzon. Mahalaga paalala, kung nakatira kayo sa tabing ilog, paanan ng bundok, landslide prone areas, flood prone areas, communities, mas mabuting ihanda na ang emergency kit, flashlight, pagkain, tubig, gamot at mahalagang dokumento. Huwag nang hintayin ang biglaang pagtaas ng tubig bago kumilos. At tumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, hindi natin kayang pigilan ang pagdating ng bagyo, ulan o anumang pagsubok ng buhay. Ngunit may katiyakan tayong hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ang ating matibay na kanlungan sa gitna ng bawat unos. Habang naghahanda tayo para sa kaligtasan ng ating pamilya, ihanda rin natin ang ating puso sa pagtitiwala sa Kanya.
ang pananampalataya ay hindi pag-iwas sa bagyo kundi pananatiling matatag kahit dumaraan tayo rito dahil alam natin kasama natin ang Panginoon. At yan po ating update sa panahon ngayong araw ng Martes. Patuloy nating babantayan ang low pressure area na posible nang maging bagyong Henry anumang oras. At posibleng pagtaas ng signal number 1 at mga lugar na maaring makaranas ng pinakamatinding pag-ulan sa mga susunod na oras. At yan po ating updates sa panahon. Patuloy natin binabantayan ang galaw ng low pressure area na posibleng maging bagyong Henry. Agad namin ibibigay ang update sakaling magkaroon ng malaking pagbabago sa forecast. Kung bago ko pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe at i-hit na rin ang notification bell upang lagi kayong updated sa pinakabagong balitang panahon. Ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Maraming salamat at manatiling ligtas ang bawat isa hanggang sa susunod na ulat panahon.